Ganun din ang nangyari kay dating customs broker Mark Taguba Ito na na. siyang naging consignee ng shipment at na naglalaman ng napakaraming droga na nagkakahalaga ng 6.3 billion pesos noong 2017. Pinangalanan din niya ang sinasabing Davao Group at dinawit ang mga pangalan ni Congressman Pulong Duterte at Attorney Mans Capio at Mr. Michael Yang bilang mga personalidad na nasa likod. Nagsorry ang customs fixer na si Mark Taguba nang makaladkad sa kontrobersiya sa Bureau of Customs sina Davao City Vice Mayor Paulo Duterte at bayaw nitong si Attorney Mans Carpio. Sa isang pahayag ni Taguba, sa pamamagitan ng kanyang abogadong si Attorney Raymond Fortun, nilinaw niyang hindi siya tumitestigo laban sa vice-alkalde at kay Attorney Carpio sa issue ng shabu shipment. Dadagan, Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung yung season na susunod... 5,000 pesos. Okay. It's, there's a, hindi... 5,000 pesos. Alright, welcome back mga kabalitaan. Kapapasok lamang ho ng mga balita ngayon ay ating inabangan yung mga pangyayari dyan sa 13th. Ano ba yung tawag na? 13th Quadcom? Hindi Quadcom. Kasi apat yung 13th. Basta yung 13th na sinasabi ho nila. Itong si Robert Barbers, iyakin to kasi galit na galit sa mga vloggers, mga kabalitaan. Anyways, susupalpalin ho natin itong si Robert Barbers kasi nga nagbabasa ko siya sa kanilang opening remarks or statement. Ay nakasaad doon na ito daw si Mark or Mike Taguba. Naalala niyo ba yung custom agents ba yun? O officer? Tayo, no? Si perpetual, ano ba yun? Basta kay life imprisonment, yun na yun. Basta bahala na sila dyan. So, dinawit yung pangalan ni Pulong Duterte at sa yung asawa ni Bibi Sara Duterte, yung si Michael Yang, sino pa yun? Basta, yun na yung lagi lang kinainisan dyan sa Kongreso. So mamaya susupalpalin ho natin to mga kabalitaan ha, itong si Barbers kasi nakikinig very one-sided ho itong Huwad Committee na ito mga kabalitaan. Dahil nga po kung anong may bibigay ng statement ng isang resource person diyan na kanilang inimbitahan, pag sila ay nagbigay ng statement against sa mga Duterte, tinatanggap po nila yan. Hindi ho nila yan inibisigahan kung ito ba ay may katotohanan or pawang kasinungalingan ba ang lahat o sadya nga bang inutusan para madawit yung mga pangalan. Ganun ho mga kabalitaan, no? So anyways, ipapakita ho natin ito. Susupulpalin natin kasi simula pa lang ho itong hearing nila dyan sa Kamara de Representante mga kabalitaan. Kaya kung bago pa lang ho kayo sa ating official YouTube channel, huwag kalimutan na mag-subscribe na. Danagan Balita Reaction Video News Update mga kabalitaan at pindutin nyo na rin ang notification bell. At tulungan nyo po ako mga kabalitaan na mas dadami pa yung mga subscribers natin para mas mapapalawig pa at mas dadami pa pong makakaalam sa mga kababayan ho natin abroad mga kabalitaan. Kaya help me reach 100,000 subscribers. Masaya na ho tayo dyan. Malaking tulong na ho yan dyan sa inyo mga kabitan. Para at least deserve naman ho natin siguro magkaroon ng 100,000 subscribers, no? Kasi nga tagal to the effort to tayo to the max mga kabalitaan. Anyways, tuloy ho tayo. Ngayon, sisimulan ho natin, ipapakita natin sa inyo yung opening statement ni Robert Barbers kung ano ho yung kanyang masasabi pa ho dito. Madami ho. Pero pag marinig na ho natin yung pangalan ni Pulong dahil daw idinawit ni Mark Taguba yung nakulong na ngayon dahil sa tuni-tuniladang shabu na pumasok ko sa ating bansa. At ito'y susupalpalin ho natin yan, ipapakita ho natin yan kung ano ang sinabi ni Taguba patungkol ho sa mga Duterte, mga kabalitaan. Without killing thousands of people. We didn't know the extent of this problem back then. For the past 12 hearings, we have heard various testimonies of victims, their families, the police, the involved personalities who admitted their roles and participation, the cause-oriented groups, and those who have
whose lives have changed forever due to an irreversible misstep they took that cost them their freedom. Naipalabas ng Quadcom ang mga tunay na pangyayari sa mga pinaslang na mga biktima sa pamamagitan ng mga salaysay ng mga nakasaksi, Tunay, ng ha? mga pamilya at ng mga otoridad. Ang mga records ay nailabas bilang patunay sa mga pangyayari. Mismong mga may kinalaman sa mga pagpatay ang umamin sa kanilang mga ginawa, gaya nila Colonel Santi Mendoza, PO2 Nelson Mariano, at ang sa pagpaslang kay General Wesley Barayuga sa utos di umano ni Colonel Ruina Garma at Colonel Edilberto Leonardo. So ang style kasi dito mga kabalitaan, pag mga pulis yung nagsasabi na inamin na sila ay may pinatay or pinapatay nila si Juan de la Cruz, yun maniniwala na ho yan sila dyan at ikokonekta nila yon kay Tatay Digong Duterte. Yun po yung estilo nila estilong bulok, kabisado na. Kaya ngayon, tuloy ho natin to kasi parang excited ko na rin barahin itong naging statement ni kagalang-galang Robert Barbers mga kabalitaan. Maging sina Colonel Marvin Marcos at Colonel Jovi Espinido ay umamin sa kanilang mga ginawang pagsunod sa mga utos ng mga nakatataas sa kanila na nagresulta sa pagpaslang kay Albuera Leyte Mayor Espinosa at sa Parahinog family ng Misamis Oriental. Mismong si Kerwin Espinosa naman ang nagdawit kay PNP Chief, now Senator Bato de la Rosa, na may kinalaman di umano sa pagkamatay ng kanyang ama at sa pagbibintang kay former Senator Laila de Lima na nagresulta sa pagkakakulong nito ng 7 taon na walang basihan. Imagine nyo na kulong ng 7 taon na walang basihan ko ng mga kabalitaan. Paano mo nasabi? Nakulong na nga dahil nga nasindisyan kasi may kaso siya na parang guilty yata siya doon. Kaso nga lang, nag-iba ng administrasyon, nakalabas ho. At the same time, itong si Kerwin Espinosa, mas pinaniniwalaan nyo pa kaysa sa totoong nagserbisyo sa ating bayan. Ano bang ibig sabihin nun? Hindi ba pamumuliti ka? Dahil lahat ng kalyado ni Tatay Digong Duterte ay tinitira nyo na? Hindi nyo na pinipili? Hindi nyo na binabalasa? Basta pag natunugan, kalyado to ni Duterte, tara, stick to the plan tayo. Totoo po ba yan, Mr. Robert Barbers? Kagalang-galang, sasabihin ko na itong kagalang-galang para hindi naman mo siya mainiso sa mga vloggers. Kasi na siya nabubuesit siya sa mga vloggers. Iyakin pala itong si Robert. Sa totoo lang po mga kabalitan, ang laki kaya ng respeto ko sa taong ito. Hindi bola yun, hindi bola. Kasi nung una nakita ko kasi sa simula pa lang, sa kanya ko lang nakita nung paano niya hinandle yung nandoon ho si Tatay Digong Duterte. Nakita ko talaga, hindi niya binastos, binigyan niya ng sapat na oras para magpaliwanag, yung iba dyan nagpakita ng kabastusan, pero ito talagang binabalansi niya po. Binabalansi niya kung paano niya i-handle itong nakakakabang harapan ng ating Tatay Digong Duterte at sa kanila. Swear po yan. Hindi ako nagbibiro. Hindi ako sabi ng parang mo lang nagpapapapil ka kay Barber. Hindi, totoo po 'yun. Yun lang po yung nakikita ko. Dahil nga po siya lang binabantayan ko. Siya kasi yung driver doon sa loob ng sasakyan na yan Kaya medyo nagkakagulo na sila doon sa loob. Siya andun pa rin siya, nakafocus pa rin siya sa kanyang dinadaanan na hindi mawala, hindi sila madisgrasya. Kaya nakikita ko, sabi ko, ang galing pala nitong chairman sa ganitong usapin. Ngayon mantakin mo, titirahin ka lang, i-criticize ka lang ng mga vloggers, iyakin pala to. Tapos gagamitin pa yung opportunity na privilege speech, doon pa sasabihin. Anyway, opinion niya rin yan at karapatan niya rin yan, pero may karapatan din yung mga vloggers na bumatikos. So, itong ating mga nasa gobyerno na hindi kung makikita ho natin na medyo mali din yung mga ginagawa, ay karapat dapat kasi tayo yung pumili ho sa kanila Huwag na natin isipin yung freedom of speech, freedom of press, huwag na natin isipin yun. May karapatan ho tayo sa saligang batas na punain yung mga nasa gobyerno na gumawa ng hindi tama. Ano bang ibig sabihin ng hindi tama? Kasi naging bias yung Huwad Committee. Hindi ho kaya-aya sa paningin ng mga karamihang mamamayang Pilipino na nagtitiwala ho sa mga Duterte mga kabalitaan.
Yun po yung totoong usapin ho dito. Kung meron mang namimersonal ho sa kanila doon, discretion na ho na nila yan, no? At sila rin may karapatan kung anong gagawin nila for gagawa sila ng hakbang for legal remedy, parang ganon, di ba? At least malaman natin kung talaga bagang may katotohanan yung aligasyon. Bantakin mo yung mga vloggers binayaran daw ng mga Pogo, yung Pogo, ano ba yun? Yung term nila? Troll farms. Natatawa ako eh. Pero anyways, deserve niya rin na magsalita siya. I mean, papalabas na yung galit niya. Kasi tao rin din yan si Robert Barbers eh. Pero pag nagkamali, pupunain talaga to sa mga vloggers. Isa na rin ho tayo dyan mga kabalitaan. Yun po yung katotohanan. Hindi ho natin to tatalikuran. Laban to ng karapatan ng bumuboto ni Inday Sara Duterte na humigit kumalang 32 million votes na talagang aapakan lang ho yung karapatan ng mga butanting naniniwala kay Inday Sara Duterte, mga kabalitaan. Alright, so tuloy ho tayo dito. Sa pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kanyang inamin na inutusan niya ang mga kapulisan na patayin ang mga drug personalities. Bagamat sinabi niya na dapat ito ay manlaban, na kung hindi naman manlalaban ay dapat piliting manlaban upang ma-justify ang pagpatay. Yun sa puntong yan, pilitin naman laban. Ikaw pa naman, ganito kasi yan eh. Reverse psychology yan eh. Psywar lang yan ni Tatay Digong Duterte. Itong si Barbers, kala mo parang hindi rin Bisaya. Napakamalaking Bisaya rin pa naman itong si Robert Barbers. Di ba siya Visayan dialect yan? Yun, sinasabi niya ni Tatay Digong na sige, manlaban kayo. Psywar lang yun. Para hindi talaga, para matakot na rin sila. Ganun ho yun eh. Hindi, sige, labang-laban ka. Ito yung baril, maglaban ka. Tutudasin kita. Ikaw, kahit lango ka sa droga, gagawin mo ho yan. Kikita mo ang dami ng mga kalaban mo, tapos isa ka lang, gagawin niya para mamatay ka, para patayin mo lang yung sarili mo. Bisaya pa ka ng kantong kinalye nga mga panultion ba? Sa Bisaya pa, mga kinalye lang yan. Panakot lang yan, mga kabalitaan. Kasi, alam mo naman sa Tatay Digong, napakalaking Bisaya. Bisaya yon. Ugaling Bisaya yon. Sasabihin niya talaga, sige, laban ka, titirahin kita. Sige, laban. Ikaw ba na, laban ka? Alam mo naman napapatayin ka talaga. Tuloy tayo. Garma na siya ay inutusang mag-organisa ng mga operatiba upang ipatupad ang war on drugs sa buong Pilipinas gamit ang Davao Model. Inako din ng dating Pangulo ang responsibilidad at pananagutan sa mga nangyaring patayan na isinagawa ng mga kapulisan. Inamin din ng dating Pangulo ang katotohanan sa mga bank accounts na naglalaman ng malalaking halaga bagamat sa Diyan ka mali. Walang inamin si Tatay Digong. Inamin niya na sa tagal niya na sa serbisyo, meron talaga siyang pera. Pero ang sinasabi diyan ni Trililing na yung perang ipinalalabas niya diyan sa inyo, yung pinipresenta niya na ganitong halagang pera meron siya tanggap mula daw sa sa mga durugista. Hindi ho niya, wala siya sinabing pag-amin doon. Inamin niya may pera siya, pero hindi galing ho sa mga sinasabing aligasyon ni Trillanes. Ito namang si Barbers, talagang pinapaniwala niya yung tao na yung pag-amin ng Tatay Digong, dapat i-specify mo, kompleto talaga, hindi yung pag-amin, i-generalize mo na. Yung hindi nakakapanood sa hearing nyo, siyempre yun ang sasabihin, inamin pala ni Digong. Kung paano kami, nakasubaybay kami lahat. Kami mga vloggers, hindi mo kami mapapaniwala sa inamin ni Tatay Digong kasi ang inamin ni Tatay Digong may pera siya. Pero yung sinasabi ni Trililing na tumatanggap siya ng pera sa mga drug lords, ganitong halaga, billion of pesos, walang pag-aamin si Tatay Digong doon. Huwag mong i-twist yung story. Ang hirap talaga, sobrang talino talaga nila eh. Una ay pumayag siyang pumirma ng waiver, ito naman ay kanyang binawi sa huli. Sa pagtestigo nila Colonel Garma at Colonel Karapatan niya na bawiin kasi nga joint account ng kanyang asawa. Siyempre sinabi niya, nakalimutan siguro na joint account. Ba't hindi nyo, kayo, pinagbibigyan naman kayo. Sige, i-open ko. Basta kayo lang, huwag nyo picturean, kayo lang dyan sa WAD committee. Tingnan nyo. Ba't hindi kayo pumalag? Ayaw lang ni Tatay Digong na isa publiko. Kayo, kung talagang desidido yung buksan yung bank account ng mag-asawang yan, ginawa nyo na. Kasi sabi niya sige, pagbibigyan ko kayo,
I-open ko yung bank account ko sa inyo lang, wala nang ibang makakakita. Colonel Leonardo at ng iba pang mga testigo ay napagtibay ang tinaguriang reward system kung saan ang makakapatay ng mga drug personalities na nasa drug list ay bibigyan ng pabuya o reward mula sa halagang 20,000 pesos hanggang sa 2 milyong piso. Ito ay napatunayan din ni Yan ay statement lang yan ni Garma. Ikaw naman, naniwala ka rin. Wala namang bigayan ng 2 million to 20,000 to 2 million pesos. Yun lang yun. Alam mo na, ano lang kayo, pinapaikot lang kayo ni Tatay Digong nung sinabi niya na, sige, may sobra, 20,000. Sige, for the boys na ho yan. Walang 2 million ho. Talagang pinagpilitan nyo talagang may ganyang pangyayari ho sa panahon ni Tatay Digong. Kahit ano pang gagawin nyo, hindi na kayo papaniwala ng taong bayan. Meron man, pero kaalyado nyo, katropa nyo lang. Yun po yung totoo dyan. Kaya gawin nyo na lahat na masisira yung mga Duterte. Na kayo lang ang nakakapagsira ng pangalan ng mga Duterte, pero mas lalo nyong pinapaangat yung pangalang Duterte. Di po ba? Ang dami-daming naniniwala, pati nga patpari obispo, naniwala nga kay Tatay Digong Duterte. Yun lang, kasi may mga may mga kasunduan na nagaganap diyan sa Huwad Committee. Siyempre, malapit na yung Christmas, sayang din naman pag hindi natuloy yung usaping ito, yung hearing nito, baka matatagalan nilang tanggapin yung Christmas bonus nila. Di po ba? Tataan at Andy Magdadaro, mga preso sa Davao Penal Colony na noong 2016 ay inutusan di umano ni Colonel Garma at ni PO2 Art Narsolis na patayin ang 3 Chinong drug convicts sa loob ng selda. Pagkatapos nilang mapatay ang mga Chinong ito, ay binigyan sila ng tag-1 milyon ni Mr. Art Narsolis. Bukod sa kanila, inamin din ni Davao Penal Colony Jail Warden, Colonel Padilla, na siya ay kinausap din ni Colonel Garma at Colonel Leonardo at binilinan na hayaang mangyari ang planong pagpatay sa 3 Chino. Inamin ni Colonel Padilla na siya ay kinausap sa telepono ni dating Pangulong Duterte ilang minuto matapos ang pagpatay at nag-congratulate ito sa kanya. Bagay naman na itinanggi ng ating dating Pangulong Duterte. Itatanggi yun kasi yung pag-congratulate sa kanyang mga kapulisan dati, yung pag nakita nila na may accomplishment do sila, like bypass operation, pag mayor, nahuli na namin to, congratulations. Ganun yun. Tapos magkano ba yung yung intelligence fund na tira dyan? May kami dito natira, Mayor, $20 at 20,000 pesos. Sige, for the boys na yan, sa inyo na yan, kayo na hati-hatian nyo na yan. Dahil pagod kayo sa trabaho. Ganun lang ho yun. Tapos ibahin yung spelling. Klarong-klaro naman yung spelling. Maraming mga magulang, kapatid at anak na mga naging biktima ang nagpahayag ng kanilang naranasan at nasaksihan sa pagpatay sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang iba ay walang kinalaman sa droga at ang iba ay mga batang inosente na nadamay lamang sa tila bagang walang batas na patayan sa kalsada. Dahil sa mga natuklasang ito ng Quadcom, na ipanukala namin na gawing separado ang pagbabawal sa ganitong klaseng pagpatay o at tinatawag natin ngayong extrajudicial killings at papatawa na mas mabigat na parusa kung ito ay maisa sa batas. Sa usapin naman ng illegal na droga, So, yun ay may isa sa batas pa lang. Panukala pa lang, hindi na ho batas. So, walang nagawang kasalanan si Tatay Digong Duterte sa mga akusasyon nyo. Kasi, hindi mapasok sa gagawin yung batas eh. So, wala pang batas, wala pa pong, ang gulo nitong kausap. Tuloy na nga tayo dito. narinig natin ang panig ng 2 testigo na nawalan ng kalayaan sapagkat sila ay nagkamali sa kanilang desisyon alang-alang sa negosyo at pagkakakitaan. Si Jimmy Guban na dating kawani ng Bureau of Customs na nasintensyahan ng pagkakabilanggo ng 40 taon sa kadahilanang nakadiskubre siya ng malaking bulto ng droga na nagkakahalaga ng 6.4 billion pesos. So, naniwala kayo sa kanya.
Sa bagay, resource person nila yon, papaniwalaan ho nila. Iba na kasi baliktad na, baliktad na ngayon yung mundo mga kabalitaan. Alam niyo kung ba't baliktad ngayon? Kasi yung batas ngayon, yung namamahala ngayon sa gobyerno sa ating bansa, ay hindi na ho nila pinapaniwalaan yung mga taong gumagawa ng tama sa kanilang trabaho. Hindi na ho nila pinapahalagahan yung mga ginagawang serbisyo para sa kabubuti at ikaunlad ng ating bansa. Ang kanilang pinaniniwalaan na ngayon ay itong may mga record ho. Itong may mga anomalya na dinadawit yung mga pangalan ng mga Duterte na kanila naman ho agad-agad pinapaniwalaan. Sa isang shipment sa Bureau of Customs, Ito na. ito ay ibinintang niya kay Congressman Pulong Duterte, Attorney Mans Carpio, at Mr. Michael Yang na dating ginawang Presidential Economic Advisor ni Pangulong Duterte. Inggit ka lang siguro. Ayon kay Guban, ang tatlong personalidad na ito ang nagpaparating ng iligal na droga sa customs. Nimbitahan natin ang mga taong ito, subalit hanggang ngayon ay hindi pa din sila nagbibigay ng kanilang pahayag. Bagkus ay nagpadala ng sulat sa komite at nagpaliwanag na sila ay walang kinalaman sa mga usaping ito. Ganon din ang nangyari kay dating customs broker Mark Taguba Ito na. na siyang naging consignee ng shipment at na naglalaman ng napakaraming droga na nagkakahalaga ng 6.3 billion pesos noong 2017. Pinangalanan din niya ang sinasabing Davao Group at ginawit ang mga pangalan ni Congressman Pulong Duterte at Attorney Mans Carpio at Mr. Michael Yang bilang mga personalidad na nasa likod ng mga iligal na aktibidad sa Bureau of Customs. No, hinto ho tayo dito mga kabalitan. Hanggang dito lang ho tayo At nandyan pala si Mark Taguba yung customs agent yata yun. Siya yung consignee pala ng 6 billion na halaga ng shabu. Una daw, sabi ni sinabi niya sa statement niya na pinangalanan at sinabi nga na ito ay kay Pulong, kay asawa ni BP Sara Duterte at kay kay Michael Yang ba yun? Inamin daw at dinawit yung kanilang pangalan. Heto po, dito ho natin malalaman na yung kanilang pagkukuha ng mga information ho dyan sa HUAD committee na ito hearing ay hindi ho nila talaga binibiripika. Dahil kung anong masasabi laban sa mga Duterte ay kanila hong pinaniniwalaan. Hearsay po yung kung ganon. Walang sapat na batayan or ebidensya. Kaya ko po nasabi na fake information po yung sinasabi ni Barbers dyan na dinawit yung pangalan at nag-testify itong si Mark Taguba na may involvement ho itong si Pulong Duterte at itong si husband ni VP Sara at itong si Michael Yang at kung sino-sino pa dyan kung meron man ay ito po ay hearsay na walang katotohanan. At ito po ang aking pruweba kung bakit po mga kabalitaan. So, panoorin ho natin tong balita ng News TV. Kung talagang totoo po ba yung konklusyon, yung opening statement ni kagalang-galang Robert Barbers mga kabalitaan. Nagsorry ang customs fixer na si Mark Taguba nang makaladkad sa kontrobersiya sa Bureau of Customs sina Davao City Vice Mayor Paulo Duterte at bayaw na itong si Attorney Mans Carpio. Sa isang pahayag ni Taguba, sa pamamagitan ng kanyang abogadong si Attorney Raymond Fortun, nilinaw niyang hindi siya tumitestigo laban sa vice-alcalde at kay Attorney Carpio sa issue ng shabu shipment o maging sa umunay tara system o padulas sa customs. Binanggit lamang daw ng tinaguriang Davao Group ang pangalan ng dalawa. Pawang hearsay o sabi-sabi lamang daw ang pagkakasangkot ng dalawa sa issue gaya ng nauna niyang pahayag sa Kongreso. Hindi rin daw siya kailanman nakipagkita ng personal kina Vice Mayor Duterte at Attorney Carpio para makipag-usap sa mga umunay illegal na transaksyon sa customs. Tingin naman ni Senator Antonio Trillanes na pe-pressure lamang si Taguba. Wala na tayong walang inatsipwera na to ng ng mga ng mga militar ho. Wala na ho sa alumna ito sa PMA. Huwag na nating isali to kasi trash to, trash. Basura yan, basura. So, ngayon po, sino po ba yung nagsisinungaling? Inamin na ni Mark na hindi siya nagtitestigo
At nakaladkad yung pangalan ni Pulong Duterte sa usaping iyon at humihingi ho siya ng pasensya. Dahil wala ho siyang, kumbaga, intensyon na idawit. Ano lang yon, heresy lang yon, chismis lang yon, kwentong barbers lang yon mga kabalitaan. Sino bang sinungaling sa kanilang dalawa ngayon? Pinaniniwalaan niya yung heresy. Pinanggit pa doon sa opening statement na dinawit daw ni Mark Taguba itong si Pulong, si Michael Yang at itong si asawa ni VP Sara Duterte, mga kabalitaan. Sino ngayon ang chismoso natin, naming mga vloggers? Ikaw kasi nagpapaniwala ka sa mga chismis, nilagay mo pa sa opening statement mo. Wala tuloy ewan ko, si Taguba. Mamaya, nandiyan naman mamaya si Taguba at abangan natin yan, mga kabalitaan. So ito lang muna yung pinapakita natin sa inyo. Pasiuna, ika nga, ha? So yun po, mga kabalitaan, ha? Natin, sinupalpal lang ho natin tong statement ni kasi in fairness naman ho sa side ng mga Duterte at sa mga bago pa lang hong nanonood sa usaping iyon at walang kalam-alam sa totoong istorya sa kabuuan, tapos pag narinig ho nila yung statement ni Barbers, nako, maniniwala ho talaga sila. Buti na lang may news to tayong nakuha at naitago ho natin to. Kaya po lakas loob tayong isiwalat ito na maliho itong chismis na natanggap ni kagalang-galang Robert Barbers. So parang kwentong Barbers lang to, mga kabalitaan. So kung nagustuhan niyo po itong ating reaction video ngayon, huwag kalimutan mag-subscribe na. At pindutin na rin yung notification bell. At samahan niyo po ako at umabot tayo sa 100,000 subscribers para mas marami pa pong mga kababayan natin ang ating mabibigyan at maipaabot sa kanila itong ating impormasyon na nakuha ho sa ating pagsusumikap para ho bigyang linaw yung mga akusasyon laban ho sa mga Duterte, mga kabalitaan. Thank you nga pala sa mga OFW na mga nanonood na hindi pa po nakapag-subscribe. Subscribe na ho kayo. At sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, mabuhay ho tayong lahat. Kita-kits ho tayo sa susunod mga oras. Tayo magbabalik ho. To God be the glory. Mama, chip chip. Peace out.